Magandang araw sa inyo mga kapatid. Itong yung kapatid Brother Boy at Vice Peace. At this week, for the Sunday Gospel, ito hinango natin sa John chapter 6, verses 24 to 35. And the key verse here, yung tinatanong ng mga taong sumalubong sa Panginoon dahil sinundan nga sila pagkatapos magpakain ng 5,000, tumuwid sila sa kabilang ibayo, pero may mga sumunod. Then they came. Ang sabi nila, tinanong nila ang Panginoon, John 6:28 ang sabi doon, ano pong dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ang question is about the will of God. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Paano mo susundin ang isang bagay na hindi mo alam? Dapat alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Totoo lang mga kapatid, I always quote this verse in Luke chapter 12 verse 32. Sabi niya rito, sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. See, gustong-gusto na ng Diyos na ibigay sa atin ang kanyang kaharian. Gagawin niya lahat, but it's up to us to respond. No? Gusto ng Lord na gustuhin mo rin. Kaya maraming pinadala ang Panginoon ng mga prophets, mga leaders, mga preachers, to call your attention para tawagin ng tao na, uy, pumalik kayo sa Diyos dahil nagkasala kayo, napawalay tayo sa Diyos. So, God wants us to return. In the Old Testament, prophets ang ginagamit ng Diyos para tawagan ang bayang Israel para magbalik loob sa Diyos. Well, sa New Testament, nagpadala siya ng mga preachers, mga disciples, and mga priest para i-share ang Word of God para paalala at sabihin sa atin, magbalik loob tayo sa Diyos. And this question comes out. Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? The question next is, anong kalooban ng Diyos? What is the will of God? Well, sabi sa Romans chapter 12, verse 2, tumalinaw to. Sabi rito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang maunawaan nyo ang kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. No, paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Sabi ng Lord, mag-iba tayo ng isip. No, sa magitan ng pagbabago ng inyong isip. Si Paul, nang sumulat sa mga Ephesians, itong sabi niya. Ephesians chapter 4 verse 17, 20 to 24. Sa pangalan ng Panginoon, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay na mawalang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ng kanilang iniisip at hindi ganyan ang natutuhan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng isip, ng diwa at isip. Romans 12, mag-iba kayo ng isip. At dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao na linikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Anong katotohanan, mga kapatid? Anong katotohanan? Sabi ng Lord, ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. John 6:29. Sino ang isinugo ng Diyos? Walang iba ang ating Panginoon. Manalig tayo. Tanggapin natin si Kristo, ang totoong sugo ng Diyos. Wala nang ibang isinugo, si Kristo lang. Kailangan tanggapin si Jesus bilang tinapay ng buhay, is the bread of life. Ang katawan ni Kristo, the bread of life, is the Word of God. Yung salita ng Diyos. Now, third is, kailangan nating lumapit kay Jesus. Gusto ng Lord i-offer sa iyo forgiveness, but you have to come to Him. Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong kasanin. Kayong bibigyan ko ng kapahingahan. Ito rin ang sinabi ng Diyos sa Isaiah 45:22. Lumapit kayo sa akin at kayo maliligtas, kayong mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Isaiah 55 verse 3, ang sabi doon, makinig kayo at lumapit sa akin, sundin ninyo ako, at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin.
pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. John 6:33, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ayan ang sinasabi sa mga kapatid. Hindi ka na magugutom sa karya ng Diyos. Hindi ka na magkakasakit. Tatanggap ka ng kagalingan. Nakakatanggap ka ng himala. Tatanggap ka ng magsaganang buhay. Para tayo makabalik sa karya ng Diyos, kailangan lumapit tayo kay Kristo Jesus, ang tunay na sugo. Tanggapin siya, tunay na tinapay ng buhay. Sabi ng Panginoon sa John 14:6, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa magitan ko. Lahat ginagawa ng ating amang El Shaddai para tayo ay ibalik sa kanyang karya. This is the offer. God is sending His Son. He sent His Son. Binigay ng Diyos ang kanyang anak. Siya lang ang daan patungo sa kanyang kaharian. Take note, isa lang ang sugo. Si Kristo Jesus na ating Panginoon. Pagpalain kayo ng ating dakilang Yahweh El Shaddai.